So ito po yung ating mga shamuasel. Parang kailan lang. Ang bilis lang lumaki, di ba? Siguro mag 1 kilo na siguro yan iba. Ayan sila. Except lang sa isa na basilan kasi hindi sila pareho ng edad yan, no. Maliit talaga to. Pero yung iba nito 1 kilo na to. Ito isa, nako higit 1 kilo na. Sobrang laki, di ba? So nakita nyo nung nakaraang mga last month siguro, parang sisiw lang talaga sila. Pero ngayon hindi na pwedeng tawagin nating sisiw na to. Yan, no. Ito isa may mga balbas. Kaya hindi ko to binibenta, yan, no. Yan. Ang ganda. Tapos yung lalaki isa may balbas rin. Mabilis lang lumaki yung ating mga shamuasel dahil malaki talaga man sila mga ano, mga manok. Lakas pang kumain yan. Itong isa, mas ano siguro ito lang isa ng mga 1 month ang pagitan nila. 2 months na kasi ito eh. Yan, no? 1 kilo na siguro yan lahat. Kung itimbang natin. Sige lang, by next day, ititimbang natin sila. Ito yung sana yung gustong bilhin sa ating buyer nung nakaraan. Pero hindi natin to ibenta kasi sayang, napakaganda ng mga manok. Lalo ngayon ang daming gusto bumili sa atin ng mga manok. Manok lang wala. So yung iba pa natin ng mga sisiw, baka next day meron nang bibili nun. Kasi meron ding nag-inquire. So ang next naman natin na breeding, yung pinakita ko sa inyo yung type na manok Pinoy. Yun yung susubukan natin kasi merong nag-order sa atin noon ng 100 plus na mga this old bagong pisa. So yun, actually nag-down na yung buyer, si Sir Binatlaw. So yun yung pinag-prepare natin. So pasalamat tayo, no, sa Panginoon na kahit ganun man ay mahirap magbinta ngayon ng ano ng mga manok, mga sisiw dahil crisis nga talaga yung panahon. Pero sa atin may nag-inquire, may willing at gusto talagang bumili sa ating mga native chicken. So ngayon yan lang po kasi yung produce natin. So after sa thesis, yan na, magsimula na tayo ng mga manok Pinoy. Mag-produce na tayo niya ng marami. Okay. So yan, sobrang ang bilis lang nilang lumaki, di ba? So kung nakita nyo for the last month ito, maliit pa talaga sila, pero ngayon ang laki na nila. Puntahan natin yung ibang mga sisiw natin. Balik natin, no? So di ba yung nakaraan dito, sobrang liit pa nila, pero dito ang bilis lang nilang lumaki yung ating mga sisiw. Mabilis pang kumain. So baka this week din, baka may bibili rin ito. Tingnan na lang natin, pero maganda din pala to. May mga basilan. Ito basilan to. Pero hindi natin alam kung anong gender nito. Iyon. Kaya maging mabilis lumaki yung ating mga basilan, ang mga oriental natin ng mga manok. Kasi gano'n naman po talaga yung ating mga manok. Ang problema lang dyan, parang wala silang kabusugan. Ang lakas lang kumain yan, no? Pati tanghali, ang ingay, gustong mahingi ng pagkain. So yan.
Baka maubos na to. Pati dito sa kabila mayroong gustong bumili nito. Dito mga sisiw natin, may gustong bumili nitong ating mga sisiw. Pero ito sila mga nasa 2 weeks old na ata. At lagpas ng 2 weeks old. Ayan. Hindi lang natin mamalayan, mga ilang linggo to. Malaki na rin to sila. Mga sampin to sila. Okay. So dito sa kabila, meron din dito sa kabila. Ayan, mga basilan, sampin. Ayan, oh. Ang dami nila. Tapos meron pa tayong mga bagong hats. Ayan, oh. Ayan sila. Kinuha ko yung ilaw. Ang sa ganyan lang na paraan na gumagamit tayo ng bulb, medyo ano to, magastos nga lang siya sa kuryente, pero okay lang kasi masayang naman yung time sa ating mga hen na mag-produce pa ng mga itlog. So kumbaga hindi na dapat sila mag-alaga sa ating mga sisiw. Okay. Manunuka pa. Pag mga native ito siguro, yung mga Bisaya na mga manok, kahit 4 to 5 months, tagal lumaki. Tagal ng paghintay kasi yun naman yung alaga natin dati. Pero ngayon ng mga oriental breeds yung ating mga inalagaan dito, hindi natin mamalayan ang bilis nilang lumaki, no? Yan. Dami nila.